Sa gitna ng mabigat na pagsubok na kinakaharap ngayon ng Kamida Promotions, isang sorpresang pagpapakita ng katapatan ang ipinamalas ng dating 3-Division World Champion na si John Dariel Cuadualas Casimero para sa kanyang promoter na si Koki Kamida. Matapos ihayag ng Kamida Promotions ang opisyal na kanselasyon ng kanilang nakarang malaking proyekto sa ibang bansa, agad naman na nagpadala ng isang emosyonal at direktang mensahe si Casimero upang patunayan na hindi niya iiwan ang kanyang promoter sa oras ng kagipitan. Kahit sa kabila ng mahirap na sitwasyon na kinakaharap mo ngayon, gusto kong malaman mo na nandito ako bilang isang buksingero para suportahan ka. Kung ano man ang mangyari sa mga plano sa inaharap, patuloy akong tatayo sa iyong tabi. Mensahe ni Casimero. At ayon pa sa Team Casimero, malaki ang utang na loob ng buksingero kay Kamida dahil sa patuloy na pagtitiwala nito sa kanyang karera sa kabila ng mga batikos ng ibang kritiko. Lubos ako nagpapasalamat na nakatagpo ako ng isang promoter na katulad mo. Kahit maraming tao ang nagsasabi ng mga negatibong bagay, naniniwala pa rin ako sa iyo at sa iyong pananaw. Salamat sa laging pagbibigay ng pagkakataon at patuloy na pagkipaglaban para sa sport at para sa mga buksingero. Manatili kang matatag sa hamon na ito, dagdag ni Cuadualas. Ang hakbang na ito ni Casimero ay umani ng matinding papuri mula sa mga fans na nagpapatunay na ang relasyong Kamida at Casimero ay higit pa sa negosyo. Samantala, formal na inihayag ng dating world champion at founder ng Kamida Promotions na si Koki Kamida ang opisyal na pag-iba at kanselasyon ng inaabangan na Seiko X/Kyrgyzstan Tournament sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag. Nilabas ng X na dating Twitter, humingi ng paumanhin si Kamida sa mga fans at mga buksingero na naperwisyo ng biglaang desisyong ito at ayon sa opisyal na dokumento na kanyang ipinaskil, nagkaroon ng mga hindi inaasang seryosong sirkumstansya sa pamamahala at paipag-ugnayan sa pagitan ng mga kasosyong kumpanya at ng orinal na tagapagtatag na naging dahilan upang hindi maituloy ang operasyon ng torneo sa ligtas at maayos na paraan. Sa kabila ng matinding dagok na ito, tiniyak ng Kamida Promotions na gumagawa sila ng mga mabilisang hakbang at pakikipag-ayos upang ang mga apektadong buksingero na nag-ensayo ng gusto ay mabigyan agad ng bagong pagkakataon at alternatibong entablado upang makalaban. Ang kanselasyong ito ay nagdulot ng malaking ingay sa Japanese boxing community. Ngunit, ang suporta mula sa mga foreign fighters gaya ni John Dariel Casimero ay nagsisilbing lakas ngayon ni Kamida upang isalba ang kanyang natitirang mga boxing events ngayong taon. Kaya naman, sa gitna ng krisis na nararanasan ngayon ni Koki Kamida, isang hindi inaasang bayanihan ang umusbong ngayon sa social media sa Japan, kung saan maging ang mga Japanese boxing fans ay gumagawa na ng paraan upang matulungan ang mga apektadong buksingero. Sa isang viral na post mula sa isang kilalang Japanese boxing insider sa X, ang direktang nananawagan na pumasok na sa eksena ang makapangyarihang promoter at manager ng pound-for-pound king na si Naoya Inoue. Walang iba, muli itong si chairman ng Ohashi Boxing Gym na si Hideyuki Ohashi. Iyukod ninyo ang inyong mga ulo kay Chairman Ohashi at pakiusapan siya na bilhin na ang event rights sa ads na nagtrend na post ng isang Japanese fan. At ayon sa mga pagsusuri, kung makikialam si Chairman Ohashi at ang Ohashi Promotions, malaki ang tsansa na maisalba ang mga nakansilang laban at mabigyan ng mas malaking exposure ang mga buksingero sa ilalim ng mas matatag na pondo at promosyon. Ang ganitong uri ng pagtutulungan sa pagitan ng mga magkakaribal na paksyon sa Japan ay nagpapakita lamang na mas pinapahalagahan ng komunidad ang kapakanan ng mga atleta kaysa sa politika ng palakasan. Pero alam niyo ba mga kwento, may isang malaking plot twist ang naganap sa Japanese broadcasting scene patapos magdesisyon ang dambuhalang streaming platform na ABEMA na i-broadcast ng live ang kontrobersyal na June 6 Aichi Tournament kahit pa nauna nitong sinabi na wala silang plano para rito. At ayon sa ulat ng sikat na Japanese boxing vlogger na si Toki, kasalukuyang luto na ang isang sikretong Ultra C plan upang pagsamahin sa isang gabi ang dalawang naglalakihang laban, ang interim title eliminator ng sikat at kontrobersyal na si Kyunosuke Kamida at syempre itong si Masamichi Yabuki. Mga kakwento, dahil sa matinding pressure mula sa fans at potensyal na taas ng viewership, napilitan ng ABEMA na pumasok sa eksena upang bigyang buhay ang naturang event ngayong June 6 sa Aichi. Ang biglang pagpayag ng ABEMA ay tinuturing na isang malaking tagumpay para sa grupo ni Kamida, lalo pat kailangan nila ng matinding backup sa telebisyon upang may bangon ang mural ng kanilang kupunan matapos ang sunod-sunod na kanselasyon sa mga nakaraang linggo.
Ang tanong nila ngayon kung isali ba nila sina Neri at Casimero sa laban sa Japan. Kaya abangan natin ang paparating na mga kaganapan. Pero syempre, sana naman. Bawat suntok may pangarap sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.